Dapat totoong flood control. Yan ang panawagan ng ilang residente sa Quezon City sa gobyerno nang maperwisyo at malubog ang ilang lugar sa lungsod. May Agenda Weekend Report si John Manalo. Todo kayod ngayon ang Quezon City LGU para maglinis at magsagawa ng declogging operations sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng baha. Isa na nga rito ang West Riverside Street sa Barangay San Antonio. Breaking the record yung kahapon. 30 minutes lang na malakas na ulan, ang bilis ng tubig. Apaw kagad dito sa kalsada. Tapos doon sa loob ng bahay, dalawang baitang kagad ang tubig. At dahil natuto na raw ang mga residente noong bagyong Undoy, agad na raw nilang nilipat ang kanilang mga sasakyan sa mas mataas na lugar. Nakasama pa yung flood control na ginawa nila dyan sa ilog, yung paghati-hati nila. Hindi naman nila inaayos talaga na uhukayin. Lalagyan nila ng barikada. Sa Katipunan Avenue naman, back to normal na ang kalsada matapos ang bahang abot tuhod kahapon. Kwento ng tricycle driver na si Alan Fernandez, unang beses daw niyang nakita at naranasan ang ganon katinding baha sa lugar. Ang dami akong naapektuhan. Maraming hindi nakatawid dito dahil siguro rin yung mga drainage namin dito is barado na rin. Kasi doon na lumalabas yung tubig sa drainage . Damay rin daw maging ang Barangay Loyola Heights na malapit sa creek. Halos sa mga tao, lumabas na lang, wala nang naresyo. Katulad ko, walang tao sa bahay, kundi yung anak ko lang, na hindi nasalba yung mga gamit ko. Ako rin hindi makauwi dahil natrap na ako ng baha. Hindi rin nakaligtas sa baha kahapon ng Ateneo de Manila University. Sa Facebook post ni Maria Rubio, kita ang mga lumubog na sasakyan sa bahagi ng Ateneo. Stranded tuloy ang mga estudyante. Isang Katipunan Avenue sa mga lugar dito sa Quezon City na naapektuhan ng matinding pagbaha dulot ng malakas na pagulan kahapon. Pero sa ngayon, makikita natin na tuloy-tuloy na ang daloy ng trapiko at wala na ring baha dito sa kabaan ng Katipunan. Ani Fernandez, umabot hanggang bewang ang baha sa mga residential area sa looban ng Barangay Loyola Heights. Kaya ang panawagan niya, Bigyan ng tuon ng gobyerno itong aming, o kaya sa local government, itong aming lugar na maayos naman para hindi na maulit. may hiling din si Abrenica sa pamahalaan. Mga project nilang flood control, totohanin na nila talagang makontrol nila yung baha. Sa ulat ng Quezon City Government, 36 out of 142 barangays ang naapektuhan ng matinding pagbaha kahapon. At sa loob lamang ng isang oras ay umabot daw sa 121 millimeters ang kasagsagan ng ulan sa lungsod. Higit na mas mataas ito noong panahon ng bagyong Undoy na nasa mahigit kumulang 90 millimeters kada oras lamang. Dahil dito, hindi raw kinaya ng drainage system ng Quezon City ang napakaraming tubig ulan, kaya nagresulta ito sa matinding pagbaha. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng LGU sa drainage system sa lungsod sa pamamagitan ng QC Drainage Master Plan. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionario News Channel.